Eto guys, sasabihin ko sa inyo yung totoo. After 2 months na si Day yung ginagamit ko, laking pinagsisihan ko guys. Eto, sasabihin ko sa inyo yung totoo kung bakit nagsisisi ako na si Day yung nilagay ko dito. Sana si Pau Pau na lang. So nagtanong ako sa mga ibang user ng ganitong klaseng brand Day, at yung may ibang default mas mataas or mas mababa. So iisa yung sinasabi nila bakit ayaw nila at bakit gusto nilang bumalik sa dati. Ayan, so hati pa rin guys, marami pa rin may gusto. Yung good performance yun pa rin sinasabi nila. At meron ding ayaw. So hati siya, parang BBM at DDS. Parang ganon. May dinedepend sa nila yung isa, may dinedepend. So hati pa rin. Inuunahan ko na kayo guys, baka mamaya ay hindi nyo kayang sikmurahin yung sasabihin ko dito at masasaktan kayo, lalo day lover kayo. So eto lamang ay gusto ipabot ng mga nakaranas ng issue at ako mismo ay naranasan ko. So baka mamaya magalit kay Juan Dilasag, murahin nyo ko dyan sa comment section. Wag na wag gano'n. Okay, so ibig sabihin nandyan pa rin kayo at gusto nyo malaman talaga. So eto, nilista ko siya para kahit paano hindi tayo malito. So number 1 ay madalang daw masira si Deye. Yun ang unang issue. Ayan, yun yung isang issue at napakaraming issue. Madalang masira. Marami akong nakikita ang mga nag-i-install ng solar panel at ang nakikita kong karaming ini-install nilang inverter ay Deye brand. Ayan, siguro yung peace of mind, tiwala sila sa ganitong brand na hindi madaling masira. Kaya ganito yung pinipili nila. Downside lang kasi kung sakaling masira ay yun lang. Bahala na kayo mag-usap ng technician mo. Pero madalang masira guys kasi wala akong nakikita masyadong post dito sa social media, sa online, kung paano ayusin. Kung ano yung mga problema kung sakaling nasira. So wala akong masyadong napapanood na gano'n. Karamihan ay yung mga ibang brand. So not to mention yan. Pero karamihan wala akong nakikita mga repair ng ganitong unit. Ibig sabihin ay solid. Pangalawa ay automation. Eto na. Dito na tayo magkakasakit. Unang sintomas ito na sakit natin. Di ba kung minsan kasi sa ating mga tech or yung tayo yung nag-install, gusto natin halos after 3 days, 2 days ay may kakalikutin tayo. Yung may mga babaguhin tayo. Wow! Ayan, yun yung isang gusto natin. Dito kasi ay automated na siya. Pag na-set up mo na siya, wala ka nang gagawin, dadaan-daanan mo na, monitor mo na lang, gaano ba kalaki yung harvest. Ano kaya ilan na kayong status ng ating battery? Gano'n na lang. Ilan na kayo na harvest ko? Parang gano'n na lang compare sa DIY natin. Or sa ibang brand. Dito kasi ay fully automated na siya. Or na-connect mo pa sa, sa dongle. Kahit nakaiga, kahit tumatae ka, nakikita mo na naikukomission mo siya eh. So, yun yung isang problema. Ayan, isang problema na isang makate ang kamay. Tapos, yung daily maintenance. Ayan. Dito, hindi masyado. Linis-linis lang sa ibabaw. Punas-punas konti. Baka malikabok. Wala na. Yung dati nakagawian natin na konting kalikot, linis-linis sa breaker, wala na. Gan. Yun yung isang disadvantage dito. Yung ang daming dito, wiring. Ang daming mga nakalagay. Lalagnatin ka sigurado pag ganito yung binili mo. Alam mo yung modular natin yung mga technician, di modular na yung maraming battery, multiple yung inverter na ganito. So, yun yung klaseng modular ng iba. Ay ni Deye, yung nakalagay sa container, yun yung modular. High voltage. Pero yung modular natin, may MPPT, may ETS, LVD, monitor, kumukuti-kutitap na ilaw. After a month, after a week, ililipat mo na naman. So, yun yung isang napaka-satisfying sa atin. Na yung hindi lang
hindi na gusto nating gawin. Wala. So dito, dinadaan-daanan ko na lang. Pindot lang dito. And then, go again. Pindot lang dito. Masaya ba kayo sa ganun? Yun yung sinabi nila. Problema, parang hindi naman yata problema yan, Juan. So, ano ba? Talagang magkakaroon kayo ng sakit dito, guys. Sickness. Minsan nga pinapaginipan ko na binabago ko raw ulit yung wiring. Nililipat ko yung location. Soon, babaguhin ko yan. Kasi nga, hindi pa finalize eh. Ipapaano natin yan, papaayos natin. Then, ililipat natin yung location. Doon ko na talaga isasagad ang aking sakit. Pag nag-rewiring ka kasi, automatic, bibili ka ng may screw, bibili ka ng wire, kasi nga yung wiring mo kung hindi kulang bitin o kaya undersize na siya. Yung mga cable gland mo dito or yung eto, parang plastic molding, obligado bibili ka ng body. Gastos na naman. Di pa nasusulit, gumagastos ka na naman. Lang hiya ka. Grabing sakit na yan. Para kang ka-change oil mo lang sa motor mo kahapon, ngayon mag-change oil ka na naman. Parang gano'n. Imbis na masulit mo, hindi na kasi gumagastos ka na, asyong ka na. So, gano'n yung mangyayari dito. At panghuli ay eto. Sobrang masinop daw si Deye. Tututusin nga, tayo lang naman naglalagay ng mga ganito eh. Tutusin nga sana, unit lang dito. Pero nakasanayan kasi natin maglagay ng ganito. May designated sana na lalagyan ito na hindi dito. Kasi nga nakaka-distract. Only inverter at yung battery lang sana. Para malinis. Napakasinop niya. So, iyon ang isang side effect ng ganito. Yung kating-katikang baguhin na naman. Kating-katikang my goodness. Binubulungan ako na ayusin ko ulit, rearrange. Nagtitimpi ako, guys. Pero bumubulong sa kabila. Wiringan mo na. Palitan mo ng number 10 yung wire. Pabalitan ko na dito na number 10. Yung undersize, number 12 kasi. Kung dilisag, palitan mo na ng number 10. Sabi na sa kabila, huwag mo na nilasag. Kasi nga, hindi pa na-i-settle. Saka na pag na-i-settle kasi mahal ang wire. Totoo nga naman. Gusto ko ilipat location. Pero wag muna. Yung makakati dyan, tigil nyo muna. Nag-iingay na yung aso. Sakit na maya't maya ay rewiring. Yan. So kaya pala yung mga iba, pag na-install na nila, wala na silang pakialam kasi nga si Deye, pero mong na-commissioning, bahala na. So sa computer nila or cellphone mo, binomonitor. So napaka-convenient. Wala masyadong klitik mga switch. Para kang pumipindot na dashboard ng eroplano. Hindi siya ganon. Power management na lang gagawin yung paggamit. May gumagana hindi kulimlim ngayon, parang gano'n. So, yun yung mga disadvantage. Yun yung mga ayaw ko dito. Ayaw ko na, gusto ko. Ayan. Maganda rin kasi na hindi tayo mag-wiring, magastos sa wire. Pangalawa, the more na kinakalikot mo, nasisira. May malos thread or one time na baliktad mo, inon mo, pa! So, yan guys, yung mga sinabi ko dito, yun yung mga dahilan ng mga taong makakate. Yung maya't maya ay gusto nila ay kinakalikot nila. So, dito ay hindi po pwede kasi nga fully automated na siya. Hindi nga ako naglilipat ng AC dito eh. Hindi ako naglilipat ng source. Naka-off pa rin yung ating grid. Pero may grid yan On natin. So, hindi ko siya nilalagay kasi nga gusto ko
dahil sa nandito na, ano pang purpose niyan kung bakit mag-AC ka pa or mag-grid? Eh kayang-kaya naman niya. So wag na. So yun. Ayan. So syempre si Deye number 1 pa rin. Pinangarap ko to at natupad. Maraming salamat sa inyo. Kaya rin ang dahilan guys kung bakit ako nagkaganito. Dahil sa walang sawa din yung panonood kay Juan Dilasag. Ayan. So nagpapasalamat ako sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat kay Deye. So eto na naman ulit. Papaalam si Juan Dilasag next time ulit. Maulan.